Dito ay binitawan ni Duk Chuljiang si Chulsa habang napamura na lamang at nagsabi, 800 bilyon. Isa ba itong biro? Kasabay nito, lumapit si Duk Chuljiang kay Ijeyong, tila galit na galit, at diretsyong sinabi, ginagawa mo lang ba ang kwentong ito dahil nagtatrabaho siya para sa'yo? Subalit hindi natinag si Ijeyong at matigas na sumagot, hindi, totoo ito. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, ipapakita ko sa iyo ang kasulatan ng kanyang utang. Dito ay may inabot na dokumento si Secretary Park kay Ijeyong. Agad naman itong ibinigay ni Ijeyong, at mabilis na kinuha ni Duk Chuljiang. Nang tiningnan niya ang nakasulat, bigla siyang natahimik. Kasabay nito, nagsalita si Ijeyong, kung papatayin mo ang may utang, sisingilin ko ang utang mula sa pumatay sa kanya. Kaya, JDC Group, maglalabas ba kayo ng tseke para sa 812 bilyong won? Sige, patayin mo siya kung kaya mong magbayad. Para sa akin, mas maganda pa nga yan. Makakatipid ako ng mga dekada sa paghihintay na mabayaran ako. Dahil dito, lalong nainis si Duk Chuljiang at sumagot. Sa tingin mo hindi ko kaya? Ako si Duk Chuljiang. Barya lang sa akin yan. Isa akong taong may dangal at kayamanan upang patunayan ito. Kaya dito, muling hinawakan ni Duk Chuljiang ang bibig ni Chulsa upang tapusin ang buhay nito. Subalit ng sandali na iyon, pinigilan siya ni Ijeyong at matigas na sinabi, hindi mo yan gagawin. Oo, mainitan ang ulo mo, pero alam mong ano ang maaaring mangyari. Dahil dito, muling natigilan si Duk Chuljiang sa kanyang binabalak laban sa ating bida. Sa kanyang isipan, naisip niya, kung umatras ako ngayon, mawawalan ng kredibilidad ang kumpanya ko dahil hindi ko na ipagtanggol ang aming produkto. Pero, 800 bilyong won. 800 bilyon yun. Kaya sa huli, binitiwan ni Duk Chuljiang si Chulsa at galit na sinabi, ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta sa event na to. Dito ay tila nakahinga ng maluwag si Ijeyong ng sandali na iyon. Subalit biglang hinawakan ni Duk Chuljiang ang buhok ni Ijeyong at galit na sinabi, pinagtatawanan mo ba ako? Dahil dito, agad na kumilos ang mga slasher ni Ijeyong. Makikita na pinalibutan na nila si Duk Chuljiang sa sandaling iyon. Nagsalita si Chorong Lee, kung gumalaw ka lang ng bahagya. Sumunod naman si Song Suha, kalilimutan na namin ang profesionalismo. Seryosong nagsalita rin si Chil Sam Kim, tapos ka na. Nainis si Duk Chuljiang sa kanyang sitwasyon. Kaya lumapit siya kay Ijeyong at mariing sinabi, isang araw, kapag lumaki na ng husto ang kumpanya ko, papatayin kita pati mga aso mo. Matapos sabihin ito, agad nang umalis ang grupo ni Duk Chuljiang. Kasabay nito, inutusan ni Ijeyong ang kanyang mga tauhan, dalhin sina Ari Min at ang shovel guy sa pinakamalapit na ospital agad-agad. Kaya dito, mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan upang dalhin ang ating bida. Idinagdag pa ni Ijeyong, sabihin sa mga host na babayaran natin ang abala pati ang nasirang entablado. Nagtanong naman si Secretary Park, ipagpapatuloy pa rin ba natin ang event, ma'am? Mayroon pa kayong VIP meetings at slasher recruitment sa schedule ninyo. Subalit umalis na rin ang grupo ni Ijeyong at sinabi niya, hindi ko na gusto. Walang saysay manatili sa isang party kung tapos na ang musika. Dito ay naisip ni Ijeyong, nakakainis. Kasabay nito, naalala niya ang mga sinabi ni Chulsa, akala ko trabaho niyo ang pumatay ng mga zombie. Hindi ba't yan ang sinasabing propesyon ninyo? Kailangan niyo bang bumaba sa ganitong antas para lang sa pera? Mula sa nakaraan, makikita ang 2 tao na nasa ibabaw ng napakaraming bangkay ng mga zombie. Dito, tinawag si Ijeyong ng isang lalaki at sinabi, bakit hindi tayo lumikha ng bagong propesyon? Makikita ang lalaking ito na may suot na helmet na punong-puno ng dugo mula sa matinding pakikipaglaban. Sinabi niya, gagawa tayo ng isang propesyonal na karera kung saan maaaring kumita ng marangal ang mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa mga zombie. Dito ay ipinakilala siya bilang si Suho Jang, kilala bilang The First Slasher. Ang nag-iisang Class S slasher, siya ang founder ng Choi and Jang Company, at hanggang ngayon ay nananatiling isang misteryo kung ilan na ang kanyang napatay. Mula sa kasalukuyan, nasabi ni Ijeyong, halos pareho lang talaga sila kung magsalita. Mula sa ospital, makikitang nagising na si Chulsa. Napalingon siya sa kanyang gilid at nakita si Ari Min, abala sa pagbabalat ng mansanas. Nagsalita si Chulsa, pasensya na. Nadamay ka sa gulong ito.
Mahinahon namang sumagot si Arimin, bahagi rin ito ng kasalanan ko. Dapat iningatan kitang hindi malagay sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Sumagot si Cholsa, hindi ko lang matiis ang mga kagaya nila, yung mga may kapangyarihan na inaabuso ito para sirain ang iba. Kasabay nito, muling sumagi sa isip niya ang nangyari sa party, kung saan binibenta ang mga zombie para sa kasiyahan ng mayayaman. Dahil dito, hindi niya napigil ang sabihin. Naiinis ako sa katotohanang karamihan ng tao ay nabubuhay sa desperasyon, hindi man lang namumulat sa kung ano talaga ang kalakaran sa mundo ng mayayaman. Kaya may kailangan akong itanong sa'yo. Kaya seryosong nagtanong ang ating bida, kayo ba, ang ibig kong sabihin, ang kumpanya nyo, pareho lang ba sa mga bulok na taong yon? O napipilitan lang kayong makisabay sa kanila? Sumagot si Arimin, dalawang bagay ang nagtatakda sa halaga ng isang slasher. Una, ang kakayahan nilang pumatay ng mga zombie, sa madaling salita. Ang kanilang kasanayan. Pangalawa, ang yaman na naiipon nila sa paggawa nito. Idinagdag pa niya, natalo ka ni Dr. Jiang dahil mas mataas ang antas niya sa iyo sa parehong aspeto. Kaya wala tayong magagawa laban sa kanya ngayon. Wala pa tayong sapat na lakas o yaman para wasakin siya. Hanggang dumating ang araw na yun, ang tanging magagawa natin ay panoorin siya nang nakadilat ang ating mga mata. Hindi napigilan ni Cholsa ang sarili at nagsalita, panoorin. Ang dali namang sabihin niyan. Isa ka lang din palang tagapanood. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumingit si Arimin, hindi lang ikaw ang nag-iisip na sira na ang mundong ito. Kasabay nito, bumalik sa alaala ni Arimin ang isang madilim na yugto ng kanyang buhay. Sa isang auction, nanginginig siya habang lumuluha. Pinapanood niya ang kanyang kapatid na babae, na noon ay naging isang zombie, kasama sa mga ibinebenta bilang aliwan para sa mayayaman. Bumalik siya sa kasalukuyan at seryosong sinabi, lumaki ka sa squatter ng Hyundai, at bilang assistant mo, pareho tayo ng nararamdaman. Kaya pagbutihin mo ang iyong kakayahan at palakasin ang iyong yaman. Sa ganoong paraan, magagawa mong ipilit ang ideya ng hustisyang binanggit mo sa get-together, o kaya'y suntukin mismo ang bulok na mundong ito para ibalik ito sa ayos. Sa sandaling iyon, bumangon si Cholsa mula sa kama. Buo ang kanyang desisyon habang sinabing, gusto kong magsimulang pumatay ng mga zombie agad. Bigyan mo ako ng trabaho. Agad niyang pinunit ang benda sa kanyang mga kamay, handa ng kumilos. Nakangiti namang sumagot si Arimin, as you wish. Pagkatapos ng lahat, trabaho ko bilang operator na bigyan ka ng misyon. Subalit napansin niya ang mansanas na hindi pa niya natatapos balatan. Hinagis niya ito kay Cholsa at pabirong sinabi, sa totoo lang, sabi nila mas maraming vitamin C sa balat ng mansanas. Mukhang maayos naman ang reflexes mo. Habang paalis si Arimin, dinagdag pa niya. Makakahanap ako ng trabaho para sa'yo sa susunod na linggo. Kaya dito ay nasabi ni Cholsa, pwede namang diretsuhin na lang niya yon. Pero ayos na rin. Makalipas ang ilang sandali, makikitang tila dismayado si Ejeyong at nagsabi, walang gustong mag-hire sa kanya para makapagtrabaho siya. Nagtaka si Arimin at agad na sumagot, ano? Pero hindi pwede yan, ma'am. Kakagawa ko lang ng napakagandang talumpati at nangakong bibigyan ko siya ng trabaho. Kasabay nito, makikita ang performance chart ng Choi and Jiang na bumagsak ng malaki. Dito ay sinabi ni Ejeyong, mukhang tinakat nila ang lahat ng VIP at posibleng mga kliyente para hindi kunin si Shovel Guy. Pero hindi lang yan, inaako nila ang lahat ng trabaho sa merkado sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas mababang presyo. Mula 10 hanggang 30% mas mura kaysa sa atin. Mukhang gin-icing natin ang pugad ng mga putakti, Arimin, pero sumagot si Arimin, pero, ma'am, kailangan nating gawing isang brand ang Shovel Guy, para mabayaran niya ang utang niya sa kumpanya at mapigilan si Dr. Jiang sa panggugulo sa atin. At para magawa yun, kailangan niya ng trabaho. Kasabay nito, desperadong idinagdag ni Arimin, tatanggapin namin kahit anong trabaho, kahit gaano pa kababa ang bayad. Ma'am, bigyan niyo kami ng trabaho. Pakiusap, naisip ni Ejeyong, tama siya. Kailangan ng Shovel Guy ng magandang record at kredibilidad para tumigil si Dr. sa panggugulo sa kanya. Kaya sinabi niya, sigurado ka bang gagawin niyo kahit anong trabaho, kahit gaano pa kahirap at halos walang bayad? Sumagot si Arimin, oo, ma'am. Makukumbinsi ko siya.
Dito, may kinuha si Ejeyong mula sa ilalim ng kanyang mesa, dahilan para magtaka si Arimin. Kasabay nito, inabot ni Ejeyong ang isang lumang libro at sinabi, kung ganun. Ito ang gawin nyo. Pumunta kayo agad sa Gimhae. Ipinaliwanag niya na noong ika-12 at ika-13 edisyon ng National Counter-Offensive Movement, ipinadala ang mga sundalo sa Gimhae upang palawakin ang teritoryo ng kalapit na lungsod ng Busan. Dapat sana'y madali lang ang misyon dahil malapit lang ang Busan, kaya madaling mag-replenish ng supply. Kasabay nito, isang lalaki ang makikitang sinusunog ang mga bangkay ng mga zombie. Pinakilala siya bilang si Mr. Yong, mas kilala bilang Flamethrower, isang Class B slasher mula sa Jagalki Market Small Enterprise Association. Mayroon na siyang napatay na 36,111 zombie. Maya-maya, dumating ang dalawa niyang tauhan. Isa sa kanila ang nagsabi, Yong, tapos mo na bang linisin ang sektor na to? Habang ang isa naman ay nagtanong, ilan ang napatay mo? Sapat ba para mabawi ang ginastos sa gasolina? Sumagot si Yong, walang mutants dito, kaya madaling pera ang mga zombie na to. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, biglang nagkaroon ng bitak sa lupa kung saan siya nakatayo. Nagtaka siya sa nangyari, at bago pa siya makagalaw, isang napakalaking halimaw ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Nagulat ang dalawa niyang kasama sa kanilang nakita. Pinakilala ang halimaw bilang Z-177, isang Class B mutant na kilala bilang Earthworm. Dito ay ipinaliwanag na ang pagdating ng mutant na Z-177, ang Earthworm, ang siyang nagbago ng lahat. Dahil dito, tumakbo ang dalawang lalaki habang hinahabol sila ng napakalaking halimaw. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ang naging resulta ng pangyayari, kabuuang 31 slashers at 3,700 sibilyan ang namatay. Ang hindi inaasahang paglitaw ng mutant ay nagbago sa Gimhae, na naging isang buhay na impyerno. Hanggang sa dumating si Dokchul Jang, na noon ay isang super rookie, at pinabagsak ang halimaw kasama ang kanyang 50 tauhan mula sa JDC Group. Kasabay nito, isang lalaki ang nagsabi sa ating bida, yan ang kasaysayan ng pagtatayo ng pader sa Gimhae. Sumagot naman si Cholsa, sige, naintindihan ko na. Pero pwede bang tanggalin na yang nakakainis na larawan? So, ano mismo ang gagawin ko rito? Habang papalabas ang lalaki, sinabi niya, oo, pag-uusapan natin yan. Bakit hindi tayo lumabas sandali? Mula sa labas, ipinaliwanag ng lalaki, ito ang Gimhae Wall Construction Site. Gumagawa kami ng pader sa paligid ng lungsod, katulad ng sa Busan. At ang tanging natitirang bahagi na kailangang tapusin ay ang kanlurang bahagi ng pader. Kapag natapos ito, masosolusyonan ng sobrang sikip na populasyon sa Busan, at makakapagbigay tayo ng ligtas na tirahan para sa mga walang bahay. Narinig ito ni Cholsa at naisip, tahanan, tama, mahalaga yan. Ngunit biglang nagsalita ang lalaki, pero may problema. Napakunot noo si Cholsa at nagtanong kung ano ito. Ipinaliwanag ng lalaki, dahil sa ingay mula sa konstruksyon, nagsimulang dumagsa ang mga zombie sa lugar. Pinapatakbo namin ang site ng 24 na oras gamit ang double shifts para mapabilis ang pagtatayo ng pader. Minsan, inaatake kami ng mga zombie sa kalagitnaan ng gabi. Sa ngayon, nagagawa pang pigilan ng aming mga gwardya at ilang malalakas naming manggagawa ang pagpasok nila, pero kung dumating sila ng sabay-sabay, tapos na kami. Dito, diretsyong sinabi ng lalaki kay Cholsa, yan ang dapat mong asikasuhin, Mr. Slasher. Kaya nagsalita si Arimin, sandali lang, kung ang kailangan nyo na lang ay tapusin ang kanlurang pader. Ibig sabihin, naitayo nyo na ang hilaga at silangang pader. Paano nyo na ipagtanggol ang lugar na ito noon habang tinatayo ang mga bahaging iyon? Itinuro niya ang Gimhae, Gyeongnam Province. Sumagot ang lalaki, dumadaloy ang ilog Nakdong sa hilaga at silangan ng Gimhae, at konektado ang lungsod sa Busan sa timog silangan, kaya hindi kami masyadong nahirapan sa pagtatayo ng mga pader sa mga bahaging iyon. Mas malaki rin ang pondo namin noon para sa konstruksyon, kaya nakapag-hire kami ng maraming bihasang slasher. Hindi tulad ngayon. Nang marinig ito ni Cholsa, tila ba may tinutukoy ang lalaki nang sinabi nitong bihasang slasher, hindi tulad ngayon. Kasabay nito, nagsalita si Arimin, sa madaling salita, wala na kayong budget. Sumagot ang lalaki, tama ka.
Kaya pumayag kami sa alok ng Choi and Jiang na kunin ang ilan sa lupa sa Gimhae bilang kabayaran kapag natapos na ang pader. Dito ay napaisip si Ari Min, kaya pala nag-aalangan si Jaeyoung Choi na tanggapin ang trabahong ito. Ang slasher ang kailangang magprotekta sa napakalaking construction site na ito ng mag-isa. Bukod pa riyan, kung matitigil o tuluyang makansela ang proyekto dahil sa mga zombie, tiyak na ang slasher in charge ang sisisihin. Subalit, bago pa siya makapag-isip pa ng malalim, tinawag siya ni Cholsa. Kasabay nito, sinabi ng ating bida, bakit ka nagdadalawang isip? Ikaw ang nagsabi na kailangan kong umangat sa posisyon kung saan kaya kung iyan gatang kamao ko laban sa iba. Hindi ba? Makakatulong ba ang trabahong ito para umangat ako o hindi? Sumagot si Ari Min, oo, kailangan mong tanggapin ang trabaho. Dito, kinuha na ni Cholsa ang kanyang armas at may tiwala sa sariling sinabi, kung ganun, simulan na natin ito. Habang ipinapaliwanag, simple lang ang trabaho, mananatili ang slasher sa pinakaunang bahagi ng construction site, magbabantay, at papatay ng anumang zombie na magpapakita upang protektahan ang mga manggagawa. Kapalit nito, makakakuha siya ng 16 na ektarya ng prime real estate sa downtown Gimhae. Pagkatapos, pumayag na ang ating bida sa contract service provider. Ngunit nagulat na lang sila sa kanilang nakita. Isang maliit na bahay na gawa sa container ang ipinakita ng lalaki at sinabi, dito kayo titira sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Ari Min, isang tirahan lang. Iyon lang ba? Paliwanag ng lalaki, pasensya na, pero kulang na nga ang matutuluyan ng mga manggagawa namin. Pagpasok sa loob, nanatiling tahimik ang dalawa. Ramdam ang awkward na pakiramdam dahil magkasama sila sa iisang tirahan. Sinabi ng lalaki, sige, magandang gabi. Tatawagan ko kayo sa radyo kapag may nakita kaming zombie. Tahimik pa rin ang dalawa habang lumilipas ang sandali. Sa huli, nagkunwaring natatawa si Ari Min at nagsabi, ayos lang ba ito sa'yo? Kung ayaw mo sa setup na to, pwede naman akong umuwi pabalik. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, biglang humiga si Cholsa sa higaan at nagsabi, maliban sa pwesto ko rito, iyon na ang natitirang espasyo. Nasaktan ka ng dahil sa akin, hindi ko hahayaang mag-commute ka pa. Napangiti na lang si Ari Min sa kanyang narinig at sumagot, kung ganun, salamat. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag na, isang tahimik at mapayapang gabi. Doon mismo dumating ang sakuna. Habang makikita ang mga anino na dumaan sa bintana, biglang nagising si Cholsa. Agad siyang bumangon at pinilit gisingin si Ari Min. Nang sandaling iyon, halatang inaantok pa si Ari Min, pero bumangon ito at nagtanong kung anong nangyayari. Sumagot si Cholsa, may mga zombie. Biglang isang malakas na ingay mula sa labas ng pinto ang gamulat sa kanila. Agad silang tumayo, at sinabi ni Cholsa, mukhang napapalibutan tayo. Sumagot si Ari Min, paano nangyari yun? Paano sila nakapasok nang hindi man lang tayo inabisuhan? Habang papalapit sila sa pinto, muling nagsalita si Cholsa, kapag binuksan ko ang pinto, lalaban tayo. Manatili ka lang sa likod ko para maprotektahan kita. Agad namang sumunod si Ari Min. Dito ay naghanda na silang bumilang hanggang 3 bago buksan ang pinto. Pagkatapos ng bilang, agad na sinipa ni Cholsa ang pinto, dahilan upang may tumalsik ito. Kasabay nito, mabilis siyang naglunsad ng pag-atake. Subalit, bago pa niya matamaan ang isang zombie, bigla siyang napatigil sa nakita niya. Nahulog ang isang pagkain sa lupa, at doon niya napansin ang isang construction worker na nadaganan ng pinto dahil sa ginawa ng ating bida kanina. Napatulala ang lahat, makikita ang gulat sa mukha ng iba pang mga construction workers habang nakatingin kay Cholsa. Subalit ng sandali na iyon, nagtataka pa rin ang ating mga bida sa nangyayari. Sa gitna ng katahimikan, may isang construction worker na nanginginig habang sinasabi, welcome party. Nagulat ang ating mga bida at dito nila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Lumipas ang ilang sandali sa loob ng tirahan ng ating mga bida. Nagtanong si Ari Min sa isang construction worker, ano ang masasabi mo tungkol sa kondisyon ng trabaho ninyo? Sumagot ang worker, may tawag ang mga kabataan dito, hell on earth. 2 shift ng mabigat na trabaho araw-araw, sobrang nakakapagod. Pero hindi lang yun ang problema. Lagi kaming balisa dahil pwedeng lumitaw ang mga zombie kahit kailan. Kaya kinabukasan, masakit ang katawan namin sa sobrang tensyon.
Hindi lang pisikal na pagod ang kalaban dito, kundi pati takot. Muling nagtanong si Arimin sa isa pang lalaki, may matinong sahod ba kayo? Sumagot ang isang lalaki, anong sahod? Wala kaming natatanggap. Kaya nagtaka si Arimin at sinabi, pero sabi nila, binabayaran kayo. Dito na ipinaliwanag ng lalaki, hindi, wala talaga. Ang kapalit ng trabaho namin ay pagkain at matutuluyan, pero wala nang iba. Sana man lang may kahit kaunting bayad. Ang balita ko nga, pinutulan na ng kuryente ang bahay namin nitong buwan. Muling nagtanong si Arimin. Kung ganun, bakit pa kayo nagtatrabaho rito? Dahil dito, may kinuhang isang bagay ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Dito ay ipinakita ng lalaki ang isang ultrasound at masayang sinabi, ginasto ko ito. Malapit ng manganak ang asawa ko. Kaya agad na binati ni Arimin ang lalaki, congratulations. Muling nagsalita ang lalaki at sinabi, hindi ko rin alam kung dapat ba talagang ipagdiwang. Ang sabi nila, ang mga construction worker ang unang makakakuha ng bahay kapag natapos na ang pader. Wala ni isa sa amin ang may sweldo, lahat kami nagtatrabaho kapalit lang ng pangakong bahay. Ang mga tao rito, may pamilyang umaasa sa kanila, at kami naman ay pagod na sa pagiging palaboy. Tumitig ang lalaki kay Cholsa at seryosong sinabi, kaya pakiusap, protektahan mo kami, Mr. Slasher. Habang nasa labas ang ating mga bida, nagsalita si Cholsa, halatang naiinis. Bakit mo pa tinanong ang mga yun ng mga walang kwentang tanong? Sumagot si Arimin ng mahinahon. May kasabihan ang mga operator, itabi ang emosyon kapag kailangang patayin ng slasher ang napakaraming zombie upang mabawi ang isang nawalang teritoryo. Pero kung kailangan nilang sagipin o protektahan ang mga tao, dapat nilang gamitin ang emosyon nila. Sinasabi nilang ang tunay na pag-unawa sa dapat mong ipaglaban ay nagpapalakas sa'yo, o kung ano man yun. Sumagot si Cholsa, ayos yan. Pero parang gusto mo lang akong pahirapan. Nakangiting sumagot si Arimin. Tama ka, sumabli ka sa get-together, kaya kailangan mong bumawi. Ngunit hindi ito pinansin ni Cholsa at sinabi, huwag mong hayaang magtagal ang kasiyahan nila. Kailangan kong matulog para maging handa sa mga zombie. Nagsilot si Arimin at sumagot ng pabiro, yes sir. Susunod sa utos. Sa sandaling iyon, napasandal na lamang si Cholsa habang naririnig ang kasiyahan mula sa loob. Napabuntong hininga siya at pabulong na sinabi, isang bahay, kung yan lang ang gusto nila, dapat ko silang protektahan. Sa paglipas ng panahon, habang ipinapaliwanag, simple lang ang routine ni Cholsa. Lalabas siya upang pumatay ng mga zombie tuwing may tawag sa kanya. Sa isang eksena, makikita ang isang binata na nagulat sa kanyang nakita, si Cholsa, tumalon mula sa taas, diretso sa mga zombie. Sa lakas ng bagsak niya, halos mawasak ang katawan ng isang zombie. Kasabay nito, sunod-sunod niyang pinapatay ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Matapos ang laban, muli siyang napabuntong hininga. Ngunit sa likuran niya, isang zombie ang tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Bigla itong sumugod, ngunit bago pa man ito makalapit ng husto, isang malakas na pagsabog ng dugo ang tumalsik, isang senyales na sa isang iglap lang, tinapos na ito ni Cholsa. Biglang may narinig siyang malakas na palakpakan mula sa itaas. Ang mga construction workers, tuwang-tuwa sa kanyang ginawa, ang iba ay nagpapasalamat habang ang isa naman ay nagsabi, gusto mong uminom ng beer mamaya? Ano sa tingin mo? Ngunit sagot lang ni Cholsa, hindi nyo na kailangang magpasalamat. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero kumuha kayo ng hagdan, nakalimutan kong magdala pababa. Pagkatapos noon, bumalik siya upang magpahinga habang hinihintay ang susunod na tawag. Habang mahimbing na natutulog si Cholsa, makikita si Arimin sa kanyang tabi at sinabing, nakapatay ka ng tamang dami ng zombie ngayon. Dagdag 40 milyon won yan. Kasabay nito, ipinaliwanag na tuwing may oras si Cholsa, nagsasanay rin siya kasama ang fishing philosopher kapag napapadaan ito. Habang makikita si Cholsa na nakatali dahil sa ginawa ni Chil Sam-kim, nagsalita ito, masyado ka pa ring mabagal, bata. Kailangan mo ring matutong gumamit ng ranged weapon. Napakasimple ng mga atake mo dahil ang alam mo lang gawin ay iwas-iwas ang palanayan. Sumagot si Cholsa, hindi ka ba talaga titigil sa pang-aalaska? Kalagan mo na ako. Kasabay nito, pinalaya na ni Chil Sam-kim ang ating bida habang tinanong, kumusta naman ang trabaho?
Sumagot si Cholsa. Ayos lang naman. Ngayon ko lang naramdaman na parang may saysay itong pagiging slasher slayer. Medyo maganda rin palang may pinoprotektahan. Ayokong maranasan nila ang pinagdaanan ko. Napangisi na lang si Chil Sam Kim sa narinig. Bigla niyang sinampal ang likod ni Cholsa, dahilan para mapainda ito sa sakit at magtaka kung bakit ginawa iyon. Sinabi ni Chil Sam Kim, kung ganun, mas mabuti pang magtrabaho ka ng mabuti. Kasabay nito, may hinagis siyang isang bagay kay Cholsa. Habang sinusuri ito ni Cholsa, nagsalita si Chil Sam Kim, may ipapagawa ako sayo. Nagtataka si Cholsa kung bakit siya binigyan ng lubid. Muling nagsalita si Chil Sam Kim, sinabi ko sayo na magpraktis ka sa ranged weapon, di ba? Simulan mo na yan, dahil hindi mo pa kayang kontrolin ang fishing line. Ilang sandali ang lumipas, makikita ang isang sasakyang bumabiyahe sa daan. Mula sa loob, nagsalita si Chan Gijo, Sir, alam kong wala akong karapatang magtanong, pero bakit mo patuloy na inaalagaan ang batang yun? Hindi mo naman kailangang mag-aksaya ng oras sa walang kwentang yun. Ngunit sumagot lang si Chil Sam Kim, makikita mo rin, Chan Gijo. Balang araw, siya ang papalit sa akin at magiging haligi ng Busan sa oras na lumipat ako sa Seoul. Kasabay nito, makikita si Chil Sam Kim na nakangiti habang sinasabi. Sobrang bilis niyang umunlad. Sa kabilang dako, sa JDC Group Headquarters, abala si Dokchul Jang sa paglalaro ng golf nang biglang pumasok ang kanyang operator at nagulat. Sir, narito po si Mr. Sangjok, ang head ng Busan Landowners Association, para sa isang konsultasyon. Kasabay nito, pumasok si Sangjok na tila kinakabahan. Sa loob ng opisina ng chairman, magkasama na silang dalawa. Biglang nagsalita si Dokchul habang nakatingin kay Sangjok. Busan Landowners Association. Kayo ang nagmamay-ari ng mga gusali, lupa, at bahay sa Busan. Ano ang kailangan ng mga mayayaman tulad niyo mula sa isang kumpanyang pumapatay ng zombie? Mabilis na sumagot si Sangjok, Chairman Jang, ang sasabihin ko sa inyo ay kailangang manatiling lihim. Napangisi si Dokchul. Siyempre, hindi ko gugustuhing may makarinig ng isang oportunidad para kumita ng pera. Nagpatuloy si Sangjok. Alam nyo bang nagtatayo sila ng bagong pader sa Gimhae? Halos tapos na ito, kailangan na lang nilang ilagay ang huling bahagi. Sumagot si Dokchul, matagal na nilang ginagawa yan, 2 o 3 taon na rin. Ano naman ang meron doon? Pinagpawisan si Sangjok bago muling nagsalita. Hindi ko sigurado kung dapat ko talaga itong sabihin, pero nangangako ka ba na magiging lihim ang pag-uusapan natin? Bahagyang napaikan si Dokchul at sinagot ito ng diretso. May problema ka ba sa trust issue? Tanda, kupal ka ba? Sabihin mo na lang. Sa puntong ito, pinaliwanag na ni Sangjok ang tunay niyang pakay. Kapag natapos ang pader sa Gimhae, babagsak ang halaga ng mga ari-arian sa Busan ng 20 hanggang 35%. Ito'y dahil mawawalan ng demand sa mga ari-arian dito. Kaya nais ng asosasyon na gumawa ng aksyon. Kaya dito ay nagtaka si Dokchul at nagtanong, anong klaseng aksyon? Sumagot si Sangjok ng maingat. Kailangan nating pigilan ang pagtatayo ng pader. Halimbawa, kung may mga zombie na umatake sa construction site. Nagulat si Dokchul sa narinig. Pero ilang sandali lang, natawa siya, ngumisi, at sinabi, ibig mong sabihin, gusto mo akong magpakawala ng mga zombie sa lugar na iyon? Seryoso ka ba? Alam mo ba kung anong mangyayari kung mahuli tayo? Bitay ang kapalit niyan. Mas malala pa yan sa isang mabigat na krimen. Nasisiraan ka na ba ng bait, tanda? Ngunit mabilis na sumagot si Sangjok at sinabi, 10%. Kasabay nito ay ipinakita niya ang sale of property at idinugtong, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng lahat ng pag-aari ng mga kasapi ng asosasyon. Sigurado akong may magagawa kang paraan. Ang problema lang ay may slasher na kinuha ang mga workers. Kaya kailangan natin ng mas maraming zombie. Napaisip si Dokchul. Ang halaga ng ari-arian ng asosasyon ay nasa 200 trilyong won. 10% nito ay 20 trilyon. At kapag natuloy ang maduming kasunduan na ito, mas marami pa akong makukuha mula sa kanila. Dahil dito, nagbago ang kanyang tono at sinabi, kalimutan mo ang sinabi ko kanina. Gagawin ko, pero kung may mangyaring masama, ang asosasyon ang mananagot, sumagot si Sangjok. Siyempre. Pero siguraduhin mong sapat ang mga zombie para matapos ang trabaho. Sabi ko nga,
May slasher na dumedepensa sa site. Sinasabing mag-isa niyang pinatay ang 8,000 zombie sa isang gabi. Sa narinig ni Dokchel, kaagad niyang naisip kung sino ang tinutukoy, walang iba kundi ang ating bida. Kasabay nito ay sinabi niya, mas maganda pa nga yan. Magpapakawala ako ng isang bagay na siguradong tatapos sa trabahong to. Sa kabilang dako, makikita ang isang lugar na tila isang laboratorio. Kasabay nito, makikita ang isang tila maliit na earthworm na nakakulong sa loob. Dahan-dahan, unti-unting iminulat ng nilalang ang kanyang mga mata.